Ate Giselle. Magandang umaga sa inyo mga bata. Magandang umaga rin po sa mga ate, sa mga kuya, tito, tita, at syempre nanay at tatay. At sabi nga kanina ng ating mga ate, ilang araw kayo nag-aral? 11, ang tagal, ano? Diba? At ang mga nanay ninyo, syempre papasalamatan din natin. Kasi ginising, sigurado kung ginigising kayo sa umaga. Tama ba ako? O, diba? Pwera na lang yung iba talagang madaling gumising sa umaga. Kaya nga po, sa umagang ito, pinapasalamatan po natin sa pangalan on behalf po ng Kaingin Bible Church, kami po ay nagpapasalamat. Una, syempre sa mga nanay at tatay na nagpahintulot sa kanila pong mga anak. At syempre sa mga bata na talagang sa loob ng 11 araw ay nagpunta. Walang absent. Tingnan ko nga ulit yung walang absent. Oh, dami Yung isa lang ang absent. Yung dalawa ang absent. Di ba? Mahirap yung gumising ng maaga para pumunta rito, di ba? Nagmamadali, sigurado ko, nagmamadali kayong kumain sa umaga para makaabot kayo sa oras. Kaya nga, marami pong salamat sa mga nanay. Alam niyo po, nanay din po ako. At ang isa pong nagiging agang-agang natin, pag bakasyon na, ay maisip natin, ano ba yung gagawin ng mga bata? Di po ba? Pag nag-aaral sila, pag-isip pa lang, diretso na, pupunta na sa eskwelahan. Pero pag bakasyon na, iniisip natin, ano gagawin ng mga bata? At yung mga bata po, iniisip natin, magigipag kami maghapon sa bahay, o manunood lang ng TV maghapon. Pero salamat po, dahil po meron pong programang ganito, na Vacation Bible School, at salamat din po dahil po, alam ko rin po, hindi po madali din para sa mga nanay na umaga pa lang, kumilos na para papuntahin po dito yung mga bata. Alam niyo po, nakita ko po mga nanay dito, bata pa Siguro po ako po ang akin pong anak ay tatay na rin. Ang akin pong panganay ay tatay na rin. Ngayon po, iba po ang pagpapalaki ng bata noon at ngayon. Sabi po nila, mas madali ngayon kasi maraming mga pagkakaabalahan, cellphone, TV, video games. Sabi po nila, madali ngayon. Pero mahirap din po. Bakit? Kasi yung po mga anak natin, minsan, video games na lang, o bigyan para tumahimik. Manood ka na lang dyan sa cellphone. At minsan po, nakakalakihan din yun. Hindi nga mukha po nung unang panahon talaga, no? Yung mga bata, siguro yung nanay dito, lalabas, nakikipaglaro sa mga kalaro nila, at nakikipagsalamuha po sila sa mga bata. Ngayon po, marami pong mga bata na gusto nila nag-iisa lang. Kasi gusto nila talagang nakatutok po dun sa pinapanood. Kaya po, maganda rin po na meron pong ganito. Kasi po ito po, una sa lahat, ay pag-aaral. Pag-aaral po ng salita ng Diyos na mahalaga, pinakamahalaga, lalo po sa panahon na ito. Na napakarami pong paguluhan, marami po tayong nakitang mga problema. Kaya po napakaganda po. Pangalawa, nakikisalimuha po yung inyong mga anak. Alam niyo po, mahalaga po na sa bata, parang kanina nakita ko may kinikis si Milana, babaeng bata din Ayun, natin ba yung story? Oo, ibig sabihin ngayon pa lang magkaibigan na sila. At hindi natin alam, pagdating ng panahon, magiging magkaibigan sila. Dito naman ang mga magagandang mga dalaginding at dalagitan natin. Diba? Tama po yan. Ngayon pa lang, nag-iisip na kayo sino ang mga magiging kaibigan ko. At hanggang sa paglaki po yan. Alam niyo po yung mga teachers niyo po dito, magkakaibigan po sila, bata pa lang po sila. Si Ate Giselle, Ate Dana, Ate Melody, Ate Dayan, magkakaibigan po sila. Kagaya din ninyo, uma-attend sila ng BBS. At hanggang sa paglaki nila, ngayon teacher na sila. Kaya ngayon mga bata, malay nyo sa mga darating na panahon,
magiging teacher na din kayo. At magtuturo din kayo sa mga bata. Pero syempre, para mangyari yon, kailangan po tayong magpatuloy. At napakaganda po ng ating memory verse na pinakatema po ng pag-aaral na ito. I-recite nga natin ng mabagal at maayos, mga bata. Sisimulan natin sa Mateo. Sa una, sasabihin natin kung saan matatagpuan. At pagkatapos, sasabihin mo ulit natin. So, sige nga, Mateo, sabay-sabay ha. Ready? Go! Mateo 19:14. Ayan. Yung sinabi ni Jesus. Ready? Go! Sinabi ni Jesus, ayan yung lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo sila pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabiyang sa kaharian ng langit. Mateo, go! Mateo 19:14. Yan. Napakaganda po ng sinabi ng talatang ito na matatagpuan po sa Mateo. Alam niyo po, minsan tayo, sabi ko nga po sa inyo, nanay din ako, lalo yung maliliit. Kamukha nito, may mga maliliit na maba. Sabi ko, na kayo sumama. Kasi magugulo lang kayo eh. Pag po tayo umaalis, o minsan nagsisimba, huwag na natin isama yung mga bata kasi magulo. Pero hindi po pala ganon. Hindi po ganon. Kagaya po ng nabasa natin dito sa talata. Alam niyo po, yung background po nito, nangangaral po ang Panginoong Jesus. Ngayon po, may mga nanay doon na may mga kargang mga bata. Inilapit nila sa Panginoong Jesus yung mga bata. Pinigil po sila ng mga alagad. Sabi, naku teka, kasi nga po iniisip manggugulo. Pero, pinigil din sila ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa mga alagad, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Ano po ang ibig sabihin nun? Mahalaga ang mga bata. Meron po akong 3 P sa umagang ito. Una po, paalala. Ito po ay paalala sa ating lahat, sa mga magulang, sa mga ate, sa kuya, sa malalaki na, na makita po natin na mahalaga po sa Panginoong Jesus ang mga bata. Wala pong sinabing, maliit pa, hindi masyadong mahalaga yan. O malaki-laki na, medyo mahalaga na yan. Malaking-malaki na, mahalagang-mahalaga na yan. Wala pong ganon. Lahat po. Wala pong sinasabing edad. Ang lahat po ay mahalaga po sa paningin ng Panginoon. Yun po ang paalala. Huwag ninyo, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Di po ba? Yun ay paanyaya. Yun po ay paalala sa atin, hayaan natin lumapit ang mga bata. At may kadugtong pa po yun, hindi lang po sabing hayaang lumapit. Ang sabi po, huwag ninyo silang pagbawalan. Huwag ninyo silang pagbawalan. So, doble po ang utos. Hayaang lumapit at huwag pagbawalan. So, maganda po na sa murang edad na maaaring yung iba po, unang beses silang umaattend sa ganito, ituloy po natin, mga nanay. Ituloy po natin, mga tatay, kuya, ate, tito at tita. Alam ko kung medyo mahirap na gagayak niyo yung mga anak niyo para pumunta, para mag-aral. Pero yun po ang sabi ng Panginoon. Hayaang lumapit ang mga bata. Yun po ang una, paalala po sa atin bilang mga nanay. Sa mga nanay naman po, meron din pong sinasabi ang talatang ito para sa mga nanay. Ano po ang sinasabi para po sa mga magulang? Ang sabi po dito, ito po ay paghahambing. Paghahambing. Bakit po? Ang sabi po ng Panginoong Jesus, kailangan po tayo na malalaki na, tayo po na matatanda na, maganda na magkaroon po tayo ng pananampalataya kagaya po ng mga bata. Yung pong inosenteng pananampalataya, yung pong kababaan ng loob, yung madali po tayong maniwala sa sinasabi po sa atin, lalong-lalo na po sa pananampalataya. Alam niyo po yung mga bata, may naririnig akong kwento nun sabi ng mga bata, pag sinabi ni Teacher Giselle na gano'n, kailangan na pumunta kami ng maaga. Pumunta ng maaga, minsan yung mga nanay ang sabihin pwede kang nanay. Hindi, sabi nga ni Teacher, kailangan alas 8:30. Pinagpipilitan natin kasi po naniniwala sila.
So tayo po bilang mga nanay, bilang matatanda, sa talata po ito ay paghahambing. Magkaroon po tayo ng paniniwala, pananampalataya, na kagaya po ng mga bata. Kasi po minsan, ang dami nating iniisip, tayo mga nanay, ano? Minsan, yung pang-araw-araw lang na pamumuhay, alam ko po yan, pang-araw-araw na pamumuhay, iniisip natin. At minsan, wala po tayong panahon para mag-isip ng tungkol po sa mga ganitong bagay. Pero tandaan po ninyo, sa anumang pong nangyayari sa ating kapaligiran, ang solusyon lamang po ay ang Panginoon. Huwag po natin gawing doktor, yung emergency na, tsaka lang po tayo lalapit. Kasi po yun po ang sabi ng Panginoon, hindi lang ito sa mga bata, pati doon sa mga magulang po na nagnanais lumapit. So una po, paalala, pangalawa po, paghahambing, at ang pangatlo pong P ay pangako. Ang Panginoon po, hindi lang siya nagsasabi na, oh, ganito, ganon. Hindi lamang po siya nag-uutos. Bawat utos niya po ay may pangako. Ano po ang pangako? Sapagkat mapapabilang sa kaharian ng langit. Hindi po ba maganda na ang ating po palang ginagawa ngayon ay makabuluhan? Hindi lamang po panlupa, hindi lamang po dito ang epekto niyan. Meron po siyang mas makabuluhang epekto. Yun po ay mapapabilang po tayo sa kaharian ng langit. Alam ko po, mahirap medyo mahirap ang mga buhay po ngayon. At narinig ko po, sana sabi nila, naku, hayaan mo na, yung iba po nagpapakamatay. Kasi akala nila, pag natapos na, pag namatay na, tapos na. Pero hindi po ganun. Pero po ito ay biyaya ng Panginoon. Ang sabi po, mapapabilang po tayo sa kaharian ng langit kapag po kilala natin ang Panginoong Jesus. Kapag po sinampalatayanan natin siya. Minsan po, mabilis. Naintindihan po agad natin, pero minsan naman po dahan-dahan. Kaya nga po ito pong pag-aaral na ito ay isang magandang halimbawa ng unti-unti po nating pag-aaral para po maintindihan natin kung ano man yung sinasabi. Kasi ano sinasabi nitong babaeng ito? Pero yun po, makabuluhan po ang ating ginagawa. Sa hirap po ng buhay ngayon, ang malalapitan lamang po natin ay ang Panginoon. At meron pa po akong isang talata na sasabihin, matatagpuan po ito sa Kawikaan 22:6. Ang sabi po, turuan mo ang bata. Ang sabi po doon, turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran. At sa kanyang pagtanda, hindi niya yon iiwanan. Di po ba napakagandang pangako nun? Turuan niyo ang bata. Nakita ko po, ilang taon na siya. Itong sine. Ilang taon ka na ini? Ito 1. Tingnan mo nga. Kanina nakita ko, syempre hindi pa nila magawa lahat ng pero gumaganon sila. So ibig sabihin, maliit pa sila, meron na silang pagkaalam. Ang sabi ko, turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran. At sa kanyang paglaki, hindi niya yun iiwanan. Ang pagtuturo po ay nagsisimula sa bata. Sa maliit na bata. Ay hindi po biglang, bakit ba nagtatanong yung anak ko? Kasi po, tatanungin din po natin ang ating sarili. Tinuruan ko ba siya nung bata ako? Nung bata pa siya? Kasi po minsan sa sobrang pagkabisi ng mga magulang, di po ba? Nawawalan po tayo ng panahon sa ating mga anak. Kaya nga po ako tuwang-tuwa na makita na nandito kayo. Sabihin niyo, simpleng graduation, pero malaking bagay po ang naidudulot nito sa inyong mga anak. Maaalala po nila yan. Maaalala nila na sa bawat graduation, sa bawat ginagawa ko, nandun si nanay, nandun si tatay. Kung hindi man sila pwede, pinasamahan ako kay ate, o kay kuya, o kay tita, o kay tita. Kasi mahalaga yung ginagawa ko na yan. Kaya nga po, sabi ko po sa inyo, ito din po ay paanyaya.
Alam niyo po, ang Kaingin Bible Church ay marami pong mga activities. Hindi po ito sapilitan, sinasabi ko lang po sa inyo para po kayo kung may pagkakataon. Tuwing linggo po, alas 9 ng umaga, meron po ditong worship service. Inaanyayahan po namin kayo kung may panahon po kayo. Kasama niyo po yung inyong mga anak. Kasi yung mga kanta, matagal yan bago nila makalimutan. Tama ako mga bata? Nandiyan na yan, meron po sinatawag na last song syndrome. Matagal bago maalis, makikita niyo siguro at puro na lang yan, ang tagal-tagal na yan, pero naalala mo pa. Ganun po, kaya ituloy po natin. Meron po rito alas 9, magsisimula ng linggo, inaanyayahan po namin kayo. At kung meron naman po kayong mga gustong ipanalangin, tayo po, syempre, marami tayong mga alalahanin sa buhay. Minsan gusto natin, meron po tayong makatulong sa pananalangin. Meron din po prayer meeting ang Kaingin. Tuwing Webis po yon, alas 6:30 ng gabi. Kung may panahon po kayo, dumaan po kayo. At subukan po ninyo. Subok lang po. At makikita po ninyo, hindi po tayo dito nagsasapilitan. At yung mga bata po, makatapos na sila ngayon, pero patuloy po na may gawain ang mga bata. At yun po ay tuwing Sabado. Tuwing Sabado po na alas 10, sipin nyo po, kesa nagpo-computer sila, kesa nagti-TV sila, nakakatipid pa po kayo sa kuryente. Ang aircon naman po dito, di ba? Papuntahin niyo po inyong mga anak. At kayo po, kung may panahon po kayo, samahan niyo sila. Para alam niyo, syempre tayo mga magulang, lalo na yung maliliit pa yung anak natin, di ba? Tingnan mga ini, ang ganda-ganda. Di ba, maliliit pa yung mga anak natin. Gusto natin, ano ba ginagawa doon? Pwede naman po kayo, iniimbitahan po namin kayo. Yun po ang pag-aaral na ito. Isang paanyaya, paalala sa atin, isang paghahambing na tayo po, kahit matatanda na po tayo, ay makita natin ang kahalagahan ng pag-aaral po ng salita ng Diyos, ng pag-aaral po ng tungkol sa Diyos. At pangako, lahat po ng mga ito na gagawin natin para sa Panginoon ay may kaugnay na pangako. At ano po ang pangako? Tayo po ay mapapabilang sa kaharian ng langit. Hindi po ba napakaganda? Ako po, matanda na po ako. Magsi-64 na po ako ngayong taon. Lagi kong sinasabi, ang buhay ay hindi lamang dito natatapos. Meron pong kabilang buhay. At maganda na ang aking paghahanda sa aking pagtanda ay hindi lamang po dito, kundi doon sa kabilang buhay. Magagawa rin po ninyo yun. Sabi ko po sa inyo, hindi po kami namimilit, pero pwede po ninyong subukan. Muli po, sa aking pagtatapos, inuulit ko po, tuwing Webes po, alas 6:30 ng gabi, kung meron po kayong mga gustong ipanalangin, dito po ganun po, sinasabi po, tapos ipapanalangin po. Mas maganda po kung mas maraming nananalangin para sa inyo. Webes po yun, alas 6:30 ng gabi. At kung linggo naman po, kasama po natin ang ating mga anak, alas 9 po ng umaga. Meron po ritong pagsamba para po kayo sumimba rin. At kung Sabado naman po ng alas 10, may pag-aaral po ang mga bata. Yun lamang po. Sana po ang ating pagkikita ngayon ay hindi po magtatapos ngayon. At ito po ay isang pasimula ng isa pang mas magandang samahan ng pagkakilala sa Panginoon at ng paglago po. Muli po, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat sa pagpapayag nyo sa inyong mga anak na pumunta po dito at mag-aral ng salita ng Diyos. Maraming salamat po at magandang umaga. Tatawagin ko lang po si Pastor Rene para po mas maintindihan po ninyo yung akin pong sinabi at para po sa panalangin ng pagtanda.